Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Proverbs, chapter 15, verse 22. Sabi dito, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Sa Tagalog version, mabibigo ka kapag hindi ka humihingi ng payo tungkol sa iyong mga pinaplano. Ngunit kapag marami kang tagapayo, magtatagumpay ang mga plano mo. So, ang paghingi po ng plano or ang pagpaplano, ang pagdidesisyon sa mga bagay na dapat natin gawin ay kailangan meron tayong guidance. Meron tayong mga tagapayo. Kaya nga humihingi tayo ng mga opinion sa ibang tao para magkaroon ng kung ano yung pipiliin natin na gawin na dapat natin gawin, at kung hindi tayo satisfied sa mga bagay na pinagdidesisyon na natin. Kasi marami tayong pinagdidesisyonan sa buhay natin araw-araw. Sabi nga sa Proverbs 12:15, "The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man is he who listens to counsel." So, kung minsan kasi sa tingin natin, okay na yung mga decision natin. Pero sa mga taong nakikita sa atin, sa mga ginagawa natin, kailangan natin humingi ng advice sa mga taong lalo na mga kapatid natin sa simbahan. Dapat collaboration tayo. Kasi sila yung nakakita kung ano yung actions natin. Sila yung mga makakakita sa mga resulta na pwedeng mangyari sa mga desisyon na gagawin natin. So, sabi dito sa katuruan, pride is a perfect recipe for failure. Minsan sa kagustuhan natin na yung mga plano natin, maisagawa agad natin, hindi tayo humihingi ng mga payo sa iba. Ano yun pride daw yun. Kasi sa kagustuhan mo na tinitingnan mo yung sarili mo na magaling, kaya hindi mo kailangang ng tulong ng iba. Kaya kadalasan nagpipill yung mga desisyon mo sa buhay kasi hindi ka humihingi ng guidance, hindi ka humihingi ng payo sa iba. Kasi feeling mo tama ka naman. May tama ka sa lahat ng mga ginagawa mo at sa desisyon na gagawin mo. So, ang sunod sabi, humble people succeed because they listen. So, ang mga mga tao daw na successful ay pag sila ay nakikinig, nagkakaroon sila ng resulta, nagiging success yung mga plano nila, nagiging maayos yung decision at ginagawa nila kasi open sila sa payo ng iba. Nakikinig sila sa kung ano man yung sabihin sa kanila na tama or hindi sa ginagawa nila. So, sabi nga sa Bible, plans fail with lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Mas dapat pala na mas maraming counselor sa buhay natin. Para maraming advisors. Parang, kumbaga, nakikita nila yung mga mali, nakikita nila kung ano yung dapat i-improve, at kung ano yung dapat nating tamang gawin. At magkakaroon tayo ng successful na ginawa, na gagawin sa lahat ng plano natin at mapagtatagumpayan natin kung ano man yung pinagpaplanuhan natin. Ang way kung paano tayo maging success sa mga gagawin natin. Makinig tayo. Kailangan natin ng advisor. Kailangan natin ng mga opinion ng iba. So, sabi nga sa Isaiah chapter 19 verse 11, "The princes of Zoan are here,
The advice of Pharaoh, wisest advisors, had become stupid. How can you man to say to Pharaoh, I am son of the wise, a son of ancient kings? Kasi minsan tayo, sa sobrang tinitingnan natin na nakakataas na tayo, hindi na natin kailangan yung payo ng iba. Yun nga yung pride na nagkakaroon tayo. At alam niyo ba yung hindi daw nakakatulong, kumbaga hindi wise decision yung sinusolo mo yung mga bagay-bagay. At nagiging parang stupid ka, sabi nga doon, na yung mga gagawin mo, kung sarili mo lang opinion minsan, diba? Ang mga tao, oo, satisfied ka. Pero yung iba, satisfied ba sa mga decision at ginagawa mo? So, we need a counseling. We need, kailangan na maging tama yung mga decision natin. Para hindi tayo lumabas na ma-pride tayo, at always right tayo. Kailangan din natin ng mga payo ng iba. Kasi sila yung mas nakakita sa mga galaw natin, sa mga actions natin, sa mga resulta ng mga ginagawa natin. Ang kailangan natin makinig. So, kapag marami daw tayong advisors, mas malaki ang porsyento na ito ay magsasucceed. Ito ay magkakaroon ng magandang resulta kapag nakikinig tayo sa iba. Sabi nga dito sa Katuruan, God often speaks through godly counsel. A godly counsel is biblically grounded, spirit-led, God-glorifying. So, ang pinakapunto dito, kung kailangan natin yung payo ng iba, mas kailangan natin yung guidance sa Lord. Mas kailangan natin yung spirit presence niya, presence of spirit niya na inililid tayo sa kung ano yung tama at kung ano yung purpose sa buhay natin. Kailangan makinig tayo sa Diyos, humingi tayo ng payo sa Kanya, at hayaan natin na magsalita yung natin, kumbaga kung ano yung gusto sabihin ng Diyos sa atin. Lahat ng decision at plano natin sa buhay, kailangan natin isinasangguni sa Diyos. Kasi diyan tayo makakakuha ng mga sagot or mga magandang decision na pinagpaplanuhan natin sa mga pinagpipray natin. Hinihingi natin ng payo sa Diyos, hinihingi natin ng guidance niya, ng spirit of ilid tayo sa kung ano man yung tama nating tahakin, at kung ano man yung sinasabi niya sa atin. Kasi ang lahat ng mga bagay na yan, hindi yan ipapahintulot ng Diyos kung makakasama sa atin. Depende na lang kung kailangan natin na matuto sa mga bagay na yun. Nililid din tayo ng gawin natin yung mga bagay na yun para meron tayo matutunan. So, ang pakikinig sa kung ano man yung sinasabi ng Diyos sa buhay natin, sa ating sarili, sa ano dapat natin maging decision. Isa yan sa kumbaga na respeto, ginagalang, pinananampalataya tayo sa Diyos, na ginoglorify natin siya sa kung ano man yung gusto mangyari niya sa buhay natin. So, lahat ng mga plano natin, ihingay natin ng guide at payo sa Panginoon, na siya yung mag-guide sa atin. Siya yung manguna at magkaroon ng kumbaga karapatan na ilid tayo sa kung ano man ang dapat nating
gawin at ano man ang dapat nating maging desisyon sa buhay. Lahat yan kailangan i-align sa kung ano yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. At sa mga tao nasa paligid din natin, kailangan natin sila. Hindi lang kasi hindi tayo nabuhay para sa sarili lamang natin. Meron tayong mga meron tayong mga kakayahan na minsan tayo lang nagde-decision, pero mas maganda kung meron tayong napapalibutan tayo ng mga tao na maglilid sa atin, mag-guide sa atin, lalo na yung sa mga kapatiran natin sa simbahan, na we need to guided. Kasi hindi lahat ng oras tama tayo. At hindi lahat ng oras kailangan prepared tayo. So, para maging prepared tayo, kailangan natin ang spirit-led at guidance ng mga tao sa paligid natin. At guidance ng Lord number 1 sa buhay natin. Kung ano yung tama natin desisyon at plano na pwede natin gawin. So, yun yung po yung mga katuruan na sa verse na ito na matatagpuan sa Proverbs 15:22. So, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos na kailangan natin isabuhay at kailangan natin ang Spirit led as our guide to our life at sa ano man ang gagawin natin. Kailangan natin ipasa Diyos na lahat ng mga desisyon natin ay magkaroon ng magandang resulta at guidance din niya. So, that's all for today. God bless everyone.